Okay, mukhang itong kampo ni William Navarro ay gusto na raw bumalik sa PBA. Ayon dito sa lumabas na artikulo sa Spin PH, ay nakikiusap na raw yung agent nito dito sa PBA na alisin na yung 3-year ban na inimpose dito para siya makabalik at makapaglaro na para sa Titan Ultra. Kung inyong magugunita, yung rights ni William Navarro ay tinrade ng Titan Ultra sa Magnolia kapalit naman ng rights ni Arvin Tolentino. So, ang nangyari ngayon, itong si Arvin Tolentino, hindi siya sakop ng 3-year ban dahil umalis siya ng Pilipinas bago ito ma-implement. So, ang nangyari, if ever na bumalik si Arvin Tolentino sa Pilipinas, pwede siyang maglaro sa Magnolia dahil yung rights niya nandun na sa Hot Shots. Ito namang si Navarro, hindi siya makababalik for 3 years dahil meron ngang ban na inimplement ang PBA. Itong ban na to inimplement pagkatapos na si Jamie Malonzo ng Hinebra ay nagdesisyong umalis dito sa PBA at maglaro sa ibayong dagat. So yan ngayon yung sitwasyon dito sa kanilang roster. So ngayon yung kampo ni Navarro nakiusap dito sa PBA na tanggalin na yung ban para tong si Navarro ay makapaglaro na rin. Kung sa bagay, hindi naman, sa tingin ko yung ban na yun, mali talaga, no? Dapat ay hayaan na nila yung mga players na gustong maglaro sa ibaing dagat na maglaro. Dahil syempre, yung mga yun ay parang naghahanap buhay lamang. Syempre, ang prioridad nila, yung pinakamagandang sahod at career opportunity para doon sa pamilya nila. Wala naman yung pinakaiba doon sa mga OFW na kaya nag-abroad dahil gusto nila syempre na mapagaan at mapabuti yung buhay ng pamilya nila. So bakit mag implement ng ban itong PBA? Tignan natin kung anong gagawin ngayon itong PBA Board of Governors na siyang nag-issue nitong ban na to, no? Kung babaguhin ba nila at kung aalisin para makabalik na si William Navarro. Ang San Miguel Beermen daw ay interesado na makuha itong si Cade Flores kapalit ni JM Calma. Si JM Calma ay binigyan ng 2-year contract extension ng San Miguel pero mukhang ito'y sign and trade ang mangyayari. Pinapirma ng kontrata si Calma pagkatapos ay ite-trade din nila sa Titan Ultra kapalit ni Cade Flores. Yan daw ngayon ang binabalak ng San Miguel pagkatapos na hindi nila makuha itong yung ibang mga big men na kanilang tinatarget sana. So ngayon tignan natin, no? Itong si Cade Flores mahusay yan na player, hindi lang masyadong nagkakaminuto doon sa Titan Ultra. Baka sakali dito sa San Miguel magkaroon siya ng minuto kung gagamitin siya na power forward ni Coach Leo Austria. At sa tingin ko, yan talagang magiging bentahe ngayon nitong line-up ni Coach Leo Austria kung sakasakali nga na makuha nila yan. As it is, alam naman natin na magiging maganda to para dito sa San Miguel kung magkaroon pa sila ng isa pang big man katulad nitong si Cade Flores na makakatulong dito kay Junmar Fajardo at sa iba pa nilang mga players. Kaya iyan yung nakikita natin na posibleng gawin talaga ng SMB para maipakita na sila talaga ay ready na manalo muli dito sa Governors Cup. At yan naman talaga yung binabalak ng SMB kaya magpapakita ng lakas talaga sila ngayon. Kaya tignan natin kung ano ang gagawin ng management ngayon dito para sa San Miguel para makumbinse ang Titan Ultra na tanggapin yung kanilang trade offer. Sa tingin ko, tatanggapin naman talaga nila yan dahil maganda naman itong laro ni JM Calma at masasabi natin ka-equal niyan itong si Cade Flores. Kaya itong trade na to masasabi natin na yan ay patas at talagang pwedeng-pwede talaga na makatulong para dito sa San Miguel at pati na rin dito sa Titan Ultra kung makuha nila itong si JM Calma dahil yan na isang player na hindi rin matatawaran ang husay. Ayon dito sa lumabas na report sa Spin, ito raw si Joshua Monson ay magdedemand ng trade kung hindi sila magkasundo ng Titan Ultra. Sa ngayon kasi under contract negotiations pa itong si Joshua Monson at ang Titan pero hindi raw sila magkasundo doon sa salary. Kung sakaling hindi raw pumayag ang Titan doon sa kagustuhan ni Monson ay iti-trade na ay magre-requesto ng trade. At yung Titan Ultra naman, no, base doon sa unang lumabas na mga report muna sa mga insider, mukhang interesado rin daw na i-trade itong si Joshua Monson. Kung sakasakali, no, sa tingin ko nababagay naman talaga na i-trade itong si Joshua Monson kung sa tingin ng Titan Ultra na hindi sila magkakasundo. Marami daw mga teams ang interesadong makakuha kay Monson. Alam natin ng San Miguel Beer ay isa doon, pati na ang TNT Tropa. Meron ding mga balita na ang Converge Fiber Xers na interesado rin daw dito kay Joshua Monson. Ino-offer nga daw dati itong si Alex Stockton. Di natin alam kung anong nangyari dyan.
So, huwag na tayong magulat kung sakasakali nga na itong si Joshua Monson ay ma-trade na. At itong Titan Ultra dyan makikita kung ito'y farm team talaga o hindi. Dahil kung magaling na player yung hihilingin niyang kapalit, obviously hindi yan farm team. Pero kung magsisettle niya sa bench player na ibibigay ng SMC, magiging senyalis yan na itong Titan Ultra ay farm team din pala. So susubaybayan ng maraming fans itong mangyayari dito kay Joshua Monson kung ito'y matitrade nga o hindi. Sa ngayon kasi mukhang interesado raw itong San Miguel Beermen. Pero kaya nung nabalita nga natin, no, mukhang maraming mga teams din ang gustong magkakwar dito at depende na yan sa management ng Titan Ultra kung sino sa tingin nila iyong makakatulong at magiging sapat para gumawa sa ganitong klaseng move. Kaya abangan natin yung magiging resulta nito para dito sa San Miguel Beermen at pati na rin dito sa Converge Fiber XRs, sa TNT Tropang 5G at sa iba pang mga teams na interesado dito kay Monson. At ang isa pa nating maire-report ngayon, no, mukhang magkakaroon daw ng malaking move itong Magnolia Hotshots at interesado daw sila na ma-acquire naman yung first round draft pick nitong Rain or Shine Elasto Painters. At baka daw i-offer nila si Paul Lee na kapalit. Gusto raw ng Magnolia na magkaroon ng draft pick para magkaroon sila ng iba pang mga players na maidadagdag. Mukhang interesado raw yung Magnolia dito kay JD Kagulangan. Naghahanap daw ng ibang point guard ang Magnolia na pwede pang maipares dito kay Jerome Lastimosa. Kasi of course si Mark Barroca at si Paul Lee medyo matanda na talaga yan, no? Actually, kaya nga itong si Paul Lee, yan ang balita na ino-offer daw na kapalit nitong first round draft pick ng Rain or Shine. Since naglaro na si Paul Lee dito kay Coach Cheng Kiao ng maraming taon, pamilyar na siya doon sa sistema nito. Pero hindi natin alam kung papayag itong si Coach Cheng Kiao na i-trade yung draft pick nila para dito kay Paul Lee dahil nga matanda na to at marami ng mga pinagdaraan ng injury. Yun nga lang, ang problema naman ng Rain or Shine, wala na sila, ang daming point guard nilang nawala. Itong si Gian Mabuyak mukhang mag-abroad na, at itong si Felix Lemete, injured pa rin. So tignan natin kung anong gagawin ng Rain or Shine kung tatanggapin itong ino-offer nitong Magnolia Hotshots. If ever nga na ganyan ang mangyari, hindi na ako magtataka talaga kung pumayag sila sa ganitong klaseng sitwasyon. As it is, alam naman natin na magiging matindi talaga yung usapan dito dahil syempre hindi naman magiging biro yung ganitong klaseng transaksyon, lalo na alam natin na medyo mabigat yung ganitong usapan. As it is, alam din natin na hindi ako na medyo magiging matindi rin yung usapan dito, no? Lalo na yung first round draft pick ngayon ng Rain or Shine, inaasahan natin na magagamit yan para kumuha ng mga wingmen. Ngayon, ito namang Magnolia, kung makuha yan, point guard ang kanilang i-acquire. So medyo matinding negosasyon ang inaasahan natin na mangyayari dito sa dalawang panig para magdetermina kung ano ba yung mapagkakasunduan. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Dexter Domer, si Ireneo Salangsang, si Jonel Alagon, si Katsakino Dukusin, si Anthony Alon, si Mon de Guzman, si RG Bueno, si Malyari Mascarinas, si Ronald Berbosidad. Binabati din natin si Michael D, si Enju at yung iba pa.